Sa kulungan na po nagpasko ang tatlong suspect sa pamamaslang ng isang lalaki sa Valenzuela. Lasing umano ang tatlong suspect at isa sa kanila ay dati nang nakaalitan ng biktima. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi na nakapagdiwang ng Pasko ang 34 anyos na lalaking yan matapos bugbugin, hatawin sa ulo ng martilyo at saksakin ng mga kapitbahay ng kapatid niya sa Barangay Lingunan, Valenzuela City. Yung ating biktima ay dumating sa bahay ng kanyang kapatid upang mag-celebrate ng Noche Buena. Maya-maya, tinawag siya ng ating mga suspect. Paglabas po niya, yung isa sa mga suspects natin ay sinuntok siya. Yung isa doon may hawak na martilyo at yung isa naman ay may hawak na kutsilyo. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ilang minuto bago sumapit ang Pasko, naaresto ang tatlong suspect. Lahat po sila, ang ating mga suspect ay positive po sa alcoholic breath examination. Mayroon na silang dating alitan na kung saan ang ating biktima allegedly ay sinuntok niya yung isa sa ating mga suspects. Reklamong murder ang isinampa laban sa mga suspect na sa kulungan na ng Valenzuela Police nagpasko. Nakuha lang po yung panic bit tungkol po sa nangyari. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa mismong araw ng Pasko ay tinumba ang dalawang magkapatid sa Cebu nang pasukin sila at barilin ng kanilang kapitbahay. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Duguang nadatnan ang dalawang magkapatid sa loob ng kanilang bahay sa Cebu City nitong araw ng Pasko. Ayon sa partner ng isa sa mga biktimang si Romel Fernandez, pumasok at namaril sa bahay ng mga biktima ang dalawang lalaking kapitbahay nila. Unang binaril ang nakatatandang kapatid na si Melber na umano'y target ng mga suspect. At nang tulungan ng kanyang partner ang kapatid, saka ito pinagbabaril din. Agad nasawi ang mga biktima. Ano ako para sa sila gipasil? Pila ka igo ang pares? Dua. Diri sa nangog sa tiyan. Si Kuya Milber diri sa o. Bukod sa nangyari ang krimen noong Pasko, kaarawan din noon ng kanilang inang labis ngayong nagdadalamhati. Pila ka tuig na kong sakripisyo anang Milber, ma'am. Magpapadlong man to na siya, ma'am. Pero wadyo na katilaw og tungo na ko nga gusto kong mamatay siya, ma'am. So pinangga kayo ni Pinangga, gina ko siya bisag padlungo na si Milber. Ang anak ni Melber, ilang araw pa lang nakasama ang ama na bagong laya matapos makulong ng 18 taon. Mimbis mabawo, inatato siya na ako. Ngay, sa pila ka tuig, wala aming kakuyog. Karoon na tato siya makabawi niya, ikuha na siya. Agad nahuli ng pulisya ang isa sa mga suspect at inamin ang krimen. O sa imong sala? Milber. Namusil ka? Oo. Kinsa imong ipang pusil? Si Milber. Ang ama pagbawas lang. Nakuha ang ginamit niyang baril. Sasampahan siya ng reklamong double murder. Tinutugis ang isa pang suspect. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Itinanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mapahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa files ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At kay Dizon, sinabi sa kanya ni Cabral na humingi si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon. Nagpumilit pa umano si Leviste na i-save ang files sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral noong Setyembre. Sinabi rin ni Dizon na wala pa siyang pinapatotohanan o ino-authenticate na mga dokumento at files. Ayon kay Leviste, hindi niya raw maisip na kaya ni Dizon na magsinungaling. At sa isang bagong post ni Leviste, sinabi niyang si Dizon anya ang kumausap kay Cabral noong Setyembre para ibigay sa kanya ang files na anyay in the spirit of transparency. At kung hindi raw aamin si Dizon, sabi ni Leviste, mapipilitan siyang pangalanan ang mga taong kumausap daw sa kanya na huwag ilabas ang mga dokumento. Posibleng ang mga tao raw na ito ay ang mga pumipigil kay Dizon na kumpirmahin ang authenticity ng mga inilabas niyang Cabral files.
Namangha ang grupo ng mga hiker sa Benguet nang tumambad sa kanila ang makapigil hiningang view ng mga ulap na nagmistulang waterfalls. Paano nga ba ito nabubuo? Kuya Kim, ano na? Ang mga nangangahas na akyatin ng tuktok ng Mount Pulag sa Benguet, ito ang pangarap na masaksihan. Ang Sea of Clouds. Pero mga hiker na tumuloy sa homestay ni Karen sa Benguet, hindi pa naman nagsimulang mag-hike, nabiyayaan na makapigil hiningang view. Sa kanila pa lang kasing tinutuluyan, ito na ang kanilang nasaksihan. Ang mga puti-puting ulap, mistulang mga alon na inaanod at dumadaloy sa mga bundok. Ang tawag din dito, Cloud Waterfall. Ang namangha po kami kasi parang the day before, sobrang wala po talagang clearing, like very cloudy. Tapos kinabukasan po, nagulat po kami kasi sobrang ganda ng weather. Tapos yun po, may nakita po kaming Sea of Clouds. Ang Cloud Waterfall, na-videohan din daw ni Res. Ayon sa Pag-asa, ang Cloud Waterfall o Cloud Spillover ay nangyayari kapag ang hangin mula sa dagat o lowland ay tumatama sa bundok. Ang resulta, umaangat ito at nabubuong ulap malapit sa tuktok ng bundok. Kapag narating naman itong peak, ang hangin dumadaloy pababa sa kabilang bahagi ng bundok. Kaya ang nabuong ulap, nagsispill over o mistulang isang waterfall na inaanod sa gilid ng bundok. Ang uri ng ulap na nandito ay stratocumulus cloud. Habang paakyat yung moisture galing sa malamig na temperatura sa lupa, nagkakaroon ng temperature inversion o yung bahagyang pagkatrap ng mga moisture na ito dahil may humaharang na mainit na temperatura. Maaari magdulot ito ng mga mahihinang pag-ulan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.